If you have an application bound for Lithuania, the Greece interview is one of the very crucial steps for your application for temporary residence permit. But in this video, I'm going to share to you the top questions and the possible questions you should know. Plus, i-discuss ko na rin po guys or sasagutin po natin ang ilang katanungan ng ating mga subscribers. So without further ado, let's start! Hello everyone, mga gwapo and gwapa! Welcome to another informative vlog. If you're new, this is Inday Gwapa making informative videos regarding my journey in applying to Lithuania. If you are waiting and preparing for your Migris interview, well, this video is for you. So guys, sinulat ko na po dito lahat ng mga top questions na maaaring maitanong ni Migris officer. Some information nakuha ko po sa mga kapwa ko applicant at ang iba naman po ay sa sarili ko pong experience na naitanong sa akin ni Migris officer. Okay, so naway makatulong po ang mga information ito bilang paghahanda nyo sa inyong Migris interview. Okay, so simulan po natin guys. Ang pinakaunang itatanong sa inyo ni Migris officer is, tell me about yourself. Of course, sa tell me about yourself, general information po ang kanilang hinihingi dyan. Okay? So, next pong maaaring maitanong sa inyo is, how did you know about the company? Or how did you apply? Siyempre guys, curious yan sila kung paano mo nalaman ang applyan. Okay? So, tinanong po yan ng isa sa mga subscriber natin. Ito po guys, yan. Si Ma'am Elizaleth. At ang sabi niya dito is, papaano daw sinabi na direct hired kayo sa company. Okay? So, ganito po yung naging sagot ko guys dyan. Kasi, isa rin yan sa mga tinanong sa akin kung papaano ko nga nalaman or papaano ako nag-apply sa kumpanyang iyon. So, ang sabi ko dyan guys is, I was searching ma'am for that type of job, and when I see it online, I directly apply and pass all the requirements needed, and then they conducted me an interview via WhatsApp. And then they invited me to apply for temporary residence permit in Lithuania. So, ganun lang po guys ang naging sagot ko sa katanungan ni Migris officer. So, tinanong din po ng isa nating subscriber, ito guys, yan, Ma'am Mildred, sabi niya po, if ever ba nasabihin sa Migris, kung direct tayo nag-apply sa Lithuania is wala na bang follow-up question? Based po sa experience ko ma'am, wala naman na po silang naging follow-up questions. Okay? Pero guys, since po na ako is under agency, isa din po iyan sa mga possible na maituro or ituturo sa inyo ng agency kung papaano kayo nag-apply. Kaya wag po kayo mag-alala guys sa mga under agency. Tuturuan po kayo ng agency kung ano yung mga isasagot ninyo. Okay? And kapag po may nag-follow up questions pa si Migris kung saan kayo nag-apply, meron pong website na ibibigay sa inyo si agency. Okay? So ito guys, isa din po ito sa possible na maitanong sa inyo ni Migris, yung company name. So, kailangan po guys, memorize po natin yung pangalan ng kumpanya na ating pagtatrabahuan. Okay? And then, if follow up questions niya dyan, yung address ng company. Okay? Kaya dapat po guys, sa ulado po natin yan lahat. Alright? So, ito din po guys, possible na maitanong is yung salary nyo. Kung magkano po yung salary nyo monthly. And then, yung working hours. And yung job nyo guys, kung ano po ang inyong trabaho pagdating sa Lithuania. Ayan. Tapos guys, possible din na maitanong yung experience nyo dito sa Philippines. Okay? And then, kung gaano kayo katagal sa experience nyo. Then, itatanong din sa inyo guys, kung alam nyo ba about sa Lithuania. Ayan guys, ha? Maganda mag-take down notes kayo guys para wala po kayong ma-miss na mga information. Para sakali pong sumaba kayo sa interview, is magkaroon po kayo ng idea na, okay?
Ito guys, pagdating sa work, aralin nyo pong maigi yung magiging trabaho nyo sa Lithuania, okay? Kasi guys, based on my experience, ito po yung mga unexpected na tinanong sa akin ni Migris officer. What is your job description? What are the tools you used for work? And then, yung temperature daw, kung ano yung normal temperature na sa trabaho ko. At ito pa guys, ano daw po yung mga possible na problems na na-encounter ko sa work at papaano ko daw yon napagtagumpayan. Ayan, mga ganyan, yung mga solution doon sa mga problem nyo sa trabaho. And then, sabi niya rin dito sa akin is, why do you want to work in Lithuania? Ayan, tinanong niya yan sa akin guys. And then, ito pa guys, when you arrive in Lithuania, what will be the working conditions? Yan, tinanong niya yan sa akin guys. So, yun po guys, yung mga top questions and unexpected questions na na-experience ko kay Migris interview at naging experience din po ng aking mga kasamahan na kapwa applicant. So, sana po nakakuha kayo ng idea and information regarding sa Migris interview ko guys. At nawa po'y makatulong ang video na ito para po sa mga nangangarap na pumuntang Lithuania. May isang subscriber pala na nagtanong, ito po, si Mantal TV. Ayan, tinanong niya po kung anong Migris number daw ako in-interview. So ako po is in-interview ni Migris 17. Ayan. So after nung pagka-interview sa akin ni Migris 17 is, sinabi niya is, thank you Valdine for your time and just wait for my email regarding for the result of your application for temporary residence permit. Good luck and have a nice day. So, nung pagkarinig ko nung ganun guys, syempre, bilang ini-interview ka ni Migris, nandoon yung kaba mo. Pero nung narinig ko yung words of motivation niya sa akin, kahit papano na bawasan po yung kaba ko guys. Kasi syempre, bilang ini-interview ka, kapag nakarinig ka ng words of motivation doon sa nag-i-interview is kahit papano is gagaan ang inyong loob at naramdaman ko nun guys na medyo mabait yung nag-interview sa akin nung time na yon kasi hindi niya naman po ako tinarayan or sinupladahan, ganyan. Wala naman pong ganun na pangyayari guys, okay? So, naway nakatulong po ang video ito sa inyo guys. At patuloy nyo pong i-share ang video na ito kung meron po kayong mga kilala na nais mag-apply papuntang Lithuania or ongoing na po ang process nila ng pag-a-apply sa Lithuania. Marami na po tayong uploaded na vlogs in regards kung papaano po ang process ng papuntang Lithuania. And that's it for this video guys. Stay tuned because I'll be uploading more informative videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, let's make it happen. Bye!